Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Okay. Ito yung naganap lang ipanganak si Jesus. Okay, Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Kain mo naman pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Pagtubayan po kami sa araw nito, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan na ipinagkulong sa amin. At kung meron kami pagkukulang, karumihan, Panginoon, hiling namin sa iyo. Pakalinisin po kami sa lahat ng bagay na aming nagawang karumihan sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming sala, Panginoon. At nawa maging karapat-dapat kami o kalugod-lugod sa iyong harapan habang pinag-aaralan ng buhay at banal na salita. Loobin mo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na mapaunawa mo po sa amin ang lahat ng aming dapat malaman, Panginoon. Salamat po, buksan mo aming espiritual na mata, isip at puso, pandinig, Panginoon, sa iyong buhay at banal na salita. Ikaw may taas mo parangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Matthew chapter 1 verses 18. Sabi rito, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Ito yung nangyari ng ipanganak si Jesus Christ. Okay? Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Itatay at nanay niya, si Mary at si Joseph, ay nakatakda ng ikasal. Okay? Sa mga oras na iyon. Ngunit, bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nalaman ni Maria na siya ay buntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Subalit, dahil sa taong matuwid si Jose na kanyang mababang asawa, ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binahalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Si Joseph, nang malaman niyang buntis si Maria, lihim niya na gustong hiwalayan. Ayaw niyang ipaalam kay Maria na gusto niyang hiwalayan. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Mary, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Jose na yung pinagdadalang tao ni Mary ay hindi kung kaninong tao lang. Ito ay galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? At sabi ron, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo. Ilutusan siya na Jesus ang ipangangalan niya, ipapangalan niya sa bata pag nagsilang na si Mary ng sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasi may purpose yung bata at ang purpose nito ay iligtas ang bayan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan o ang Israel. Amen? Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, magliliyang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Kaya kapag tayo nalulungkot, tandaan natin merong Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Amen? Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Amen. Yan. Yun yung naganap. Si Mary at si Joseph, magkasintahan pa lang ng panahon na yun at nagpaplanong magpakasal. Kaya lang, nalalaman ni Joseph na si Mary ay nagdadalang tao at lihim niya itong hihiwalayan sana. Okay? Kasi siyempre, sino ba namang lalaki ang gusto mo? Girlfriend mo, nabalita mo, halimbawa, buntis, di ba? May mag-iisip ka rin. Pero ganun pa man nagpakita sa panaginip ang anghel ng Diyos kay Joseph, buti na lang kasi ang Diyos, talaga tandaan natin, maunawain ng Diyos. Alam niya yung kaisipan natin bilang tao. Okay? Ang Diyos ay matalino. Hindi na natin kailangan pang magpaliwanag sa Kanya. Kasi alam niya na ang kapaliwanagan. Kung ano yung nararamdaman natin, tandaan natin, alam ng Diyos yan.
Kung papansinin nyo, hindi na hinintulot ng Diyos na hiwalayan pa ni Joseph, si Maria. Nag-iisip pa lang siya. Okay? Nagpadala na agad ang Diyos ng anghel para sabihin kay Joseph, wag mo na ituloy yung plano mo. Kasi yung iniisip mo mali. Kasi noon, iniisipan nila si Mary na talagang disgrasyadora na buntis dahil sa ibang lalaki. Tayo ang tingin ng iba kay Mary. At maging si Joseph din, hindi natin masising ganun. Parang tayo kapag nabalitaan mo ganun yung girlfriend mo, diba? Mag-iisip ka rin na niloloko pa niya. Kaya ganun din si Joseph. Kaya buti na lang, ang Diyos ay, tandaan natin, all-knowing God. Omniscient God ang Diyos. Iniisip mo pa lang, alam niya na yun. Kaya tayo magtatangtang mag-isip ng di maganda sa Diyos. O sa mga paglilingkod na dapat gawin. Magtatangtang, huwag gawin yung tungkulin natin sa Diyos. Kasi alam din naman ng Diyos yun. Alam mo ba, katandaan number 1, una, ang Diyos ay all-knowing God. Omniscient God. Nakakaalam ng lahat. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Hebreo 4:12, brother Neron, Hebreo 4:12. Hebreo 4. Oh, Hebreo, aklat ng mga taga-Hebreo, chapter 4, verse 12. Yan, sabi ron, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabang na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu. At kasukasuhan at buto at nakakaalam. Yan, yung pinakadulo. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen? Si Joseph, binabalak niyang hiwalayan si Mary. Tinatangka niya sa kanyang isip kasi, ano ba naman yan? Papakasalan ko, buntis na, di ba? No. Yung binabalakan niya ng hindi maganda dahil nasasaktan siya. Nakalagay dito, binabalak ng puso. Puso, kasi yung puso natin ay dyan nabuugat ang ating mga pagkakasala. At kapag kasi tinuloy ni Diyos, sabi nga, kapag ang nasa ay tumubo sa iyong isip at nag-ugat ito sa iyong puso, magbubunga ng pagkakasala. Kaya tandaan natin yan. Ang nakakaalam ng lahat ng bagay ang Diyos. Kaya kung ano man yung mga bagay na iniisip natin, o tinatangka natin gawin para sa Diyos, o lalabugin natin ang utos ng Diyos, o sasalawatin natin at tungkulin natin sa Diyos, alam din ng Diyos yun. Kagaya ni Joseph, nakikilala ng Diyos si Joseph at alam niya yung iniisip ni Joseph. Pero dahil gusto ng Diyos na matupad ang kanyang plano, nagpadala ang Diyos ng anghel kay Joseph para siya ibabalaan. Kaya sa buhay din natin maging aral yan sa ating buhay upang makaiwas tayo sa pagkakasala. Okay? Kasi iba naman yung senaryo ni Joseph. Si Joseph ay mayroong tungkulin na dapat gampanan. Ganun din tayo sa Panginoon. Kailangan natin gawin yung tungkulin natin sa Diyos. At kung ano man yung mga binabalak natin gawin para matakasan yung ating tungkulin, huwag na natin tuloy. Kasi bakit? Ang Diyos ay nakakaalam na mga iniisip at binabalak natin. Kung ayaw natin magkasala, sumunod na lang tayo sa Diyos. Kagaya ni Jonas. Sino nakakaalam ng istorya ni Jonas? Siyempre, alam na natin yan. Si Jonas yung gumawa ng barko, tama ba? Hindi. Kala ko, opo. Hindi. Siya ay ninunod. Nilamon ng malaking isda. Bakit? Bakit siya nilamon ng malaking isda? Tumakas siya. Kasi tinakasan niya yung tungkulin na inaatak sa kanya ng Diyos. Jonas, pumunta ka sa Ninive. Babanaan mo sila. Gugunawin ko na sila. Diba? Gugunawin ko ang bansa Ninive. Dahil alam ni Jonas, matalino si Jonas, alam niyang maaway ng Diyos. Hindi mo naman niyang gagawin Tinakasan niya ang Diyos. Kasi alam niya na hindi naman gagawin ng Diyos, gunawin yun Okay? Tinakasan niya. Kaya tayo, lahat ng bagay alam ng Diyos mangyayari bukas sa makalawa sa susunod. Alam na ng Diyos yan. Okay? Ang kailangan na lang kasi ng Diyos makita sa atin yung pagsunod natin. Amen? Tandaan natin yan. Kailangan natin gawin ang ating mga tungkulin. Yun yung test natin sa Diyos. Yun yung pagsubok na dapat natin ipasa sa Diyos. Okay? Kaya yung pananampalataya natin dapat matibay. Wala na tayong pakialam kung ano yung mga naiisip ng sarili nating isip. Kaya kung papansinin natin, sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan mo yung sarili mo. At pasanin mo yung course ko. At tara na, sumunod ka na. Laging sinasabi niyang kalimutan mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo kinalimutan yung sarili mo, puro ka negatibo.
Kasi alam mo rin yung solusyon eh. Alam mo rin yung mangyayari. Nakikita mo rin yung mangyayari. Tama po ba? Alam mo yung ending. Pero ang totoo nun, hindi mo talaga alam yung totoong mangyayari. Na tanging ang Diyos lang nakakaalam. Ang mangyayari kasi niya, pagka nakikita mo yung darating bilang tao, hindi ka susunod sa Diyos. Kasi alam mo yung tama at mali. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Na nakakaalam ng higit sa lahat kaysa sa atin. Ang Diyos talaga all-knowing at totoo. At siya talaga ang nakakaalam ng bukas natin na totoo talaga tayo. Nalalaman natin yung bukas pero siguro. Tama? Hindi natin siguradong yun talaga mangyayari. Pero ang Diyos, alam talaga ang bukas natin, sigurado. Okay? Kaya siya yung all-knowing God. Okay? Kaya tayo bilang tao, kahit sa palagay natin, alam natin yung mangyayari bukas o makalawa, kailangan pa rin natin sumunod sa Diyos. Sayang man sa gusto natin. Kasi ganun ang katungkulan natin bilang tao. Kumbaga sa servant, sir, sa salitang Griego, doulos. Sa salitang Greek, doulos. Okay, ano, meron ka bang load, brother? Meron, doulos. Ibig sabihin niya, alipin ng Diyos. Okay? Alipin ng Diyos. Hindi ito kagaya ng pagkaalipin ng mga merong amo. Kasi pagka may amo ka, may bayad eh. May bayad, may sweldo ka eh, kaya ka sumusunod. Tama ba? Sa Diyos dapat hindi. Wala tayong sweldo. Kahit wala tayong sweldo, sumusunod tayo. Kasi ang sweldo natin talaga yung buhay na walang higit pa sa yaman na mayroon ng mundong ito. Pero hindi natin tinitingnan yon kapag tayo ay servant ng Diyos. Dahil dapat alipin tayo ng Diyos sa ating mga buhay habang panahon, hanggang tayo nabubuhay. Dapat ganun ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya huwag natin pangunahan ang mga bagay na mabubuti na alam natin. Kasi walang mabuti na iniisip ang tao sa totoo lang. Puro sablayan, lalo kung di pa nakilala ang Diyos. Ang totoong mabuti, ang Diyos lang. Gaya ng sabi ni Jesus Christ sa binatang mayaman. Sabi ng binatang mayaman, mabuting guro. Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Okay? Kasi bakit? Walang ibang sinunod si Jesus nung siya'y nabubuhay sa mundong ito, kundi yung Diyos. Ama na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya sinunod yung sarili niyang gusto. Tama po ba? Maging nag-pray siya. Ama, huwag mong hayaang mangyari ang mga bagay na ito, yung nagpawis siya. Pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Alam niya kasi na mahihirapan siya. Alam niyang pahihirapan siya, hahagupitin siya, alam niyang bubuhatin niya yung krus, alam niyang mapapako siya sa krus, mamamatay siya. At mahirap yun bilang kaanyuan bilang tao niya. Pero dahil siya ay sumusunod sa Ama na makapangyarihan sa lahat na nag-utos sa kanya, yan, sa salitang Greek, meaning slave, or ano yan, bond servant, yan, signifying total submission, ownership, and voluntarily devotion to a master. Used both literally for slave and metaphorically, tama ba? Because ko. For believers, complete dedication to God, reflecting humility, obedience, and finding freedom in serving Christ rather than mere forced labor. Key example include Paul calling himself a doulos, Christ becoming a doulos, and believers becoming slave to God for holiness, showing a profound, long commitment. Yan yung doulos. Okay, sabi doon, ulitin lang natin. Yan o. Bond servant, signifying total submission. Buong buo. Dapat sinasubmit natin yung ating buhay. Walang kapalit. Okay? Kasi, alam naman natin, sa totoo lang, kapalit yung buhay na masagalat-galat. Pero hindi natin naisip yun. Dahil ang Panginoon natin ng Diyos, masaya tayo, sinusunod lang siya. Habang buhay, habang panahon. Kasi yun yung konsepto ng isip natin, nararamdaman natin. Ang sumunod. Yun yung ibig sabihin ng doulos. Sa isip, salita at gawa mo, ang kasiyahan mo ay paglingkuran ng Diyos. Yun yung doulos. Na kahit walang kapalit, walang kabayaran, na hindi kagaya ng paglilingkod ng isang manggagawa. Kaya naglilingkod niya, may sweldo. Alam niya, may sweldo siya eh. Tama? Yun hindi. Hindi niya iniisip yun. Ang doulos ganun, mas malalim. Kasiyahan niya maglingkod sa Diyos habang panahon kasi yun talaga ang tungkulin niya. Parang, ano lang natin, illustration, parang mga hayop. Kung ano lang yung konsepto ng isip ng hayop, yun lang siya. Kung aso lang siya, ang ano niya, sumunod lang sa amo niya. Tama?
Ganun yan. Ganun din tayo sa Panginoon. Dulos. Okay, tandaan natin yan. Servant. Serve means dulos sa Greek. Mas matindi, mas malalim na kahulugan ng paglilingkod. Tandaan natin yan. Kaya ganun dapat tayo sa Panginoon. Okay? Kasi bakit? Ang Diyos alam ang lahat ng bagay sa atin. Hindi tayo pwede magsinungaling sa Kanya. Yung mga mabubuting bagay na iniisip natin, oo, alam natin mabuti, pero ano to, hindi natin sigurado nga na mabuti yung mga bagay na yun. Okay? Ang tanging nakakalam ng mabuti ang Diyos lang. Kaya ang Diyos, sa Kanya lang natin isalig ang ating mga buhay. Kasi siya ang higit na nakakalam ng mga bagay na dapat natin mangyayari sa atin at mga bagay na dapat din natin gawin na paglilingkod sa Kanya. Amen. Okay? Kaya tandaan natin yan. Kagaya ni Joseph, binabalaan siya ng anghel, inutusan ng Diyos kasi nalalaman ng Diyos ang isip ni Joseph. Alam ng Diyos na hiwalay niya si Mary. Ngayon para hindi niya hiwalay si Mary, nagpadala na ang Diyos ng anghel. Ganun din tayo. Maging sa ating mga pangangailangan. Tandaan natin, alam ng Diyos ang lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya lagi na tayong mag-pray, manalangin sa Diyos at magtiwala, manampalataya sa Kanya dahil gagawa siya ng paraan para sa buhay natin. Amen? Ngayon, ang sabi dito, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa Kanya sa panaginip ang isang anghel ng Diyos. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Okay, tandaan natin ha. All-knowing ang Diyos. Omniscient ang Diyos. Okay? 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang pangangalan mo sa sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Pangalawa, ang Diyos natin ay tagapagligtas, Savior. Okay? Tandaan natin yan. Pangalawa, una, ang Diyos natin ay all-knowing. Kaya huwag tayong gagawa o magbabalak lang hindi maganda sa ating paglilingkod, kagaya ni Jose. Kailangan sundin natin ang Diyos. Kailangan maging servant tayo kagaya ng dulos. Okay? Pangalawa, tandaan natin, ang Diyos ay tagapagligtas natin. Tandaan natin, ang plano ng Diyos ay palagi sa ikabubuti natin. Kahit sa tingin natin sa buhay natin kung minsan, mukhang ang pangit ng mga ending na nangyayari sa akin, puro nabibigo ako Tama ba? Mukhang sablay lahat ng mga nangyayari sa akin, kaya ako naging Christian Nahihirapan ako Tandaan mo, sa iyong paghihirap, may aral na binibigay ang Diyos dyan para ikaw ay tumatag. Okay, sa iyong buhay. Sabi ng Santiago, ipagpasalamat ninyo ang mga pagsubok na nangyayari sa iyong buhay kasi ito ay nandudulot. Sabi ng Santiago chapter 1, brother Nero. Tama ba yun? 2, Santiago chapter 2. Yan, mga kapatid, 1, 2. Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3, bakit? Ba't kami magagalak, Panginoon? Anong dapat namin kagalak? Dapat ninyong malaman na nakapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Wala, ang purpose ng trials, nagpapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. Sige, bakit mo ba? At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Yung pala yun. Yung pagsubok, hinintulot ng Diyos sa atin para tayo tumatag. At para pagdating ng panahon, kayo tayo hanggang wakas. Ganap at walang pagkukulang. Okay, yun pala ang purpose ng pagsubok. Parang dumbbell, di ba? Una, wala ka pang muscle, hindi mo nga maangat-angat yan Tama? Pero bago ka gumamit mag-stretching ka muna. Hindi mo dapat biglain. Unti-unti lang. Ganun ang trials, tinitraining ka niya. Kaya nilalarawan din ng Diyos ang ating buhay sa paligsahan na kailangan natin ng training na dapat gawin. At yun, sa buhay natin, yung pagsubok yung training para maging matatag tayo sa ating buhay. Servantship sa Diyos. Para maging dulos tayo. Natitrain tayo ng pagsubok. Amen? At nagiging ganap tayo at walang pagkukulang pagdating ng panahon na hinaharap natin. Kaya huwag natin tatakasan ng pagsubok. Amen? Yan. Magsisilang siya. Sino ba ako? 21 yan. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus. Ang ipamangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan
sa kanilang mga kasalanan. Kaya number 2, ang Diyos ang tagapagligtas natin Una, ang Diyos ay all-knowing. Pangalawa, ang Diyos natin ay tagapagligtas. Okay? Dating lahat. Kaya, tandaan natin sa lahat ng pagkakataon, yung mga suliranin natin, harapin lang natin yan. Kahit sa palagay natin, bakit yung mga nangyayari sa atin. All-knowing ang Diyos, tandaan natin. At lahat yan, hinihintulot niya para sa mas magandang plano sa atin. Okay? Ibig ng Diyos na tayo makasama niya pagdating ng panahon. Kaya tinitry niya tayo sa mas mabibigat pang mga suliranin para tayo maging matibay at matatag at lalo umasa sa Kanya. Amen? Kasi kung wala tayong kasalanan, hindi na tayong problema, hindi tayo lalapit sa Diyos, sigurado yan. Hindi tayo magpe-pray. Okay? Karamihan, ganyan ang tao. Kaya tandaan natin yan. Alam mo, mabuting masama ang nangyayari sa atin, o sa tingin mo kamalasan, o mga negatibong bagay, tandaan mo may plano ang Diyos. Sabi ni Jeremiah 29:11, Brother Miron, Jeremiah 29:11. Jeremiah chapter 29, verse 11. Okay. Sapagkat batid kong lubos, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you future and a hope. Yan, biruin niya na. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng pinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tandaan natin yan. Kahit sabihin mo ang pangit na nangyayari sa'yo, hindi ko gusto ito, tandaan mo kapatid, kasama yan sa plano ng Diyos. At tandaan mo rin, hindi kanya iiwan, pababayaan man, okay? At batid niyang lubos ang plano niya, hindi sa atin. Kasi kagaya natin, naging tao siya. At walang ibang iniisip ang Diyos kundi ang mapabuti tayo. Kaya yung mga pagsubok natin nararanasan, kasama yan sa magandang plano ng Diyos sa atin na tayo tumibay at pagdating ng panahon, hindi matitilag ng kaaway. Amen. Bakit? Naparito ang kaaway para manira, mangwasak, pumatay, yan 10:10. Pero naparito ang Panginoong Hesus upang ang isang tubo ay bigyan ng isang buhay. Hindi lang basta buhay. Buhay na masagana at ganap. Amen? Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Tandaan natin yan. Christ means Savior. Si Jesus, sinilang para tayo iligtas sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na masagana at ganap. Amen? Kaya marami tayong matututunan dito sa aklat ng Matthew chapter 18-25. Una, kilalanin natin ang Diyos bilang all-knowing God. Pangalawa, kilalanin natin ang Diyos bilang Diyos na nagliligtas, tagapagligtas natin. Amen? 22 na tayo, okay? Pangalawa na yung kanina. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tignan ninyo, maglilihi ang berhen at magsisilang ng sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Okay? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos natin ay si Yahweh. Tandaan natin yan, number 3. Ano yung number 1? Makalimutan na. Ang Diyos ay all-knowing. Pangalawa, ang Diyos ay tagapagligtas. Pangatlo, ang Diyos ay si Yahweh. Ang ibig sabihin ng Yahweh, sino nakakalam? Brother Daniel. Kapag sinabi sigurado Yes! Tandaan natin yan, si Yahweh kapag sinabi, tiyak ay gagawin. Tandaan natin ano yung sabihin ng Yahweh. Ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Hebrew 13:8, Brother Niron. At ang Yahweh na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Hebrew 13:8. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. At sa Revelation, sabi niya ron, ako ang Alpha at ang Omega. Ang simula at ang wakas. Okay? Tama ba yun? Revelation 22, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ganon din sa Hebrew 13:8. Si Jesucristo ay hindi nagbabago kailanman, siya ay kahapon, ngayon at bukas. Okay? Kumbaga sa ano, wala siya sa oras. Wala siya sa oras. Kasi yung oras ay siya.
Okay? Siya yung kahapon. Siya yung bukas. Siya din yung darating. Lampas siya doon. Lasa labas siya doon. Okay? Kaya lahat ng bagay, pagkatiwala natin ang ating pananampalataya kay Yahweh, ang ating Panginoong Jesus, na ang ibig sabihin, kapag ito'y kanyang sinabi, tiyak ito'y gagawin. Okay? Kaya sabi rito, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Tignan ninyo, maglili ang isang birhin at magsisilang isang sanggol na lalaki, tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Kasi propesya na yan eh. Nung panahon pa ng mga propeta. At dahil naisulat na yon sa pamamagitan ng tinta, sabi ng banal na kasulatan, naisulat na, at sabi ng Bible, kahit kaliit-liitang tuldok ng banal na kasulatan, hindi pwedeng mangyari. Bakit? Kasi si Jesus o ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Siya si Yahweh. Tandaan natin. Ang ibig sabihin ng Yahweh, makapangyarihan Diyos na kapag sinabi, tiyak ay gagawin. Si Yahweh, si Jehovah, na kapag sinabi, tiyak ay kanyang gagawin. Okay? Kaya tandaan natin yan. Kaya tandaan natin, ang Diyos, una, all-knowing. Alam lahat ng bagay. Kaya yung pagtangka ni Joseph sa kanya, alam ng Diyos yan. Kaya, bago pa mangyari na hiwalayan, bago pa magkasala si Joseph, nagpadala na ng anghel ang Diyos. Tama po ba? Ganon din tayo. Bago tayo magkasala sa Panginoon, nakukonsensya tayo, minsan may ginagamit ng tao, masama yung gagawin mo. Kaya hindi natin pinakikinggan, kakasala tayo. Pero kung pakikinggan natin, kagaya ni Joseph yung tinig ng Diyos, hindi tayo magkakasala. Kasi kahit anong tangka natin, isipin yung mabuti para sa atin, alam ng Diyos talaga ang lahat ng mangyayari mamaya, mangyayari bukas, mangyayari sa makalawa. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Kaya tandaan natin, una, ang Diyos ay all-knowing God, omniscient God. Pangalawa, ang Diyos ay tagapagligtas, Savior. Okay, pangatlo, ang Diyos ay pangatlo, kapag sinabi, tiyak ay gagawin, siya si Yahweh, siya si Jehovah. Okay, Matthew 1:23 na tayo. Okay, tapos na tayo ron. 25 na tayo. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang pangalan, ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Kaya, ang Diyos, pakilala yun. Pangapat, ang Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pinangalan ng Jesus. Okay? Bakit Jesus? Ang Diyos natin. Sino nakakalam? Bakit? Yan o, Jesus. The name of God. Ito kasi ang pangalan ng Diyos talaga natin. Saan mo nakakagbuhan? John? Oh, yung ating team. Okay, ang pangalan ng Diyos. John? Chapter 17, verses 11 and 12. O, kahit 11 na lang. John 17:11, Brother Mayron. John 17:11 and 12. Yun. Nawala. Nawala. Joker tayo high-tech na gamit. Sumasabla yung gamit natin sa church. Ayun, no signal na. Okay, sabi doon, yung nagpe-pray si Jesus Christ, tandaan nyo lang, mabilis na recap lang. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Si Jesus yun yung nagpe-pray bago siya ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan, ibinigay mo sa akin. Kaya yung pangalan ng Ama, Jesus, na ibinigay sa anak na si Jesus, siyempre. Ano ang pangalan ng Trinity? Jesus, yung ibinigay na banal na kasulatan. Anong ibig sabihin ng Jesus? Ayon sa ating binasa, Matthew chapter 1, tagapagligtas. Amen? Tama ba? 23. Tingnan ninyo, maglili ang isang birhen at magsisilang na isang sanggol na lalaki, Emmanuel. Ang kahulugan, ang Diyos ay nasa sa atin. Isang pa, yung tagapagligtas. Yung kanina. 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Amen? Tama ba? Kaya Christ means Savior. Kaya ang ating Panginoon
Yeshua, ang Diyos ang tagapagligtas. Sabi, Joshua, Yeshua, ang Diyos ang tagapagligtas. Yan o, John 17:11. Ito yung Jesus the name of God. Baka mamaya, bakit Jesus the name of God kayo? Saan nyo napulot yun? Pero alam nyo na yung verse, alam na natin. John 17:11 and 12. Yan o. I am no longer going to be in the world. Yan, English yun. Tagalogin na lang natin. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanglibutang ito. Yung makausap ni Jesus niya na, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa, amang banal. Ingatan mo po sila. Kasi ganun lang pag nag-pray eh. Dapat, tayo pag nag-pray siya, Diyos, ganito yung tono niya. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Saan? Sa pangalan. Sa pangalang Jesus. Kaya sa pangalang Jesus na ibinibigay ng Ama sa atin, tumitira ang banal na Espiritu sa atin upang tayo maging isa sa tatlo, sa kanilang tatlo. Okay? Sa Diyos Aba, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tumitira si Jesus Christ sa puso natin at sa pangalang Jesus, doon tayo nagiging isa sa Diyos. Kasi pangalan ng Diyos yun. Kasi yun ang Diyos. Amen? Tama po ba? Kaya, ang Trinity ay iisa lang. Saan? Sa Diyos. Sa buhay at sa pangalan. Okay? Sa pagiging Diyos, isa sila sa buhay at sa pangalan. Tandaan natin yan. Si Jesus Christ walang ibang isinabuhay kundi ang buhay ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Kasi wala siyang ibang ginawa. Tinupad niya ang kalooban ng Ama. Kaya nga sabi ng binata, mabuting guro, yung mayaman. Sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kasi sinusunod niya yung Diyos. Yung sarili niya hindi niya sinunod. Philippians chapter 2. Hindi niya pinapilitang mabuhay, pantay sila eh. Pwede naman siya mag-desisyon. Ama, pareho lang naman tayong Diyos. Ito yung desisyon ko. Kanya-kanya na tayong desisyon. Hindi gano'n. Dahil si Jesus ay modelo at huwaran. At walang ibang nais sundin kundi ang Diyos. Kasi isa sila eh. Sinusunod niya ang Diyos sa buhay niya. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang tuparin ang kalooban. Kaya ang tungkulin ko, sabi niya, ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin. Yun ang buhay ng Diyos ni Jesus Christ. Ganon din dapat tayo. Sinusunod natin dapat si Jesus Christ na sumusunod sa Diyos. Kaya ang tanging nais ng Diyos, ano ba yung nais ng Diyos sa buhay natin? Ang maligtas sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagiging church, templo ng Diyos. Kasi hindi natin magagawang sundin ng Diyos kung hindi tayo magiging templo ng Diyos. Pero ano ba ang templo ng Diyos? Ano ibig sabihin ng templo ng Diyos? Pamumuhay ng individual na taong ginawang ulo. Si Kristo tayo katawan. Living, Jesus is the head, we are His body. Okay? Kasi kapag naging templo tayo ng Diyos, dulos tayo. Yung kanina yung Greek word ng servant, dulos. Okay, wala tayong ibang susundin kundi si Jesus, yun yung konsepto ng ating isip. Ang maging alipin ni Kristo. Tama, hindi kagaya ng mga nagtatrabaho. Yung PS-out ka, kaya sumusunod kasi may kita ka. Ayun, hindi. Yung pagiging dulos, walang kita yun. Yun talaga ang konsepto ng utak niya, ang sumunod. Kaya kailangan maging ulo si Kristo, tayo maging katawan, maging church. Kaya nga tayo, Philippos 2:9, ay, 1 Peter 2:9, mga lahing pinili, grupo ng mahalikang pari, isang bansang nakalaan upang magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Mga bayang pag-aari ng Diyos, hinango sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ecclesia, church, iglesia, church, pamumuhay. Ulo si Kristo, tayo katawan. Okay, yun dapat tayo. Para maging isa. At ayun, ang plano ng Diyos sa atin, ang maging church, ang maging templo niya. Kaya nga, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth. Yan. Dito pa lang dapat, nasa atin na yung langit. Ang ibig sabihin yun, tumira.
ang banal na spirito sa ating mga puso para mamuhay tayo bilang kingdom of heaven. Maging langit. Okay? At sa pamamagitan na nagiging born again tayo, doon tayo nagiging born again. Okay? Sino rito yung born again na? Taas kamay. Ayan, amen. Dapat tayo lahat. Sino rito yung makasalanan? Taas kamay. Amen. Hindi tayo born again. Makasalanan pa rin tayo hanggang ngayon. Ay, yung mga born again, wala nang pagkakasala yan. Tinubos na ng dugo ni Kristo. Amen? Yun yung bagay na ginagawa sa atin. Uli natin. Tama naman yun. Kasi, tama naman, nagkakasala kasi tayo. Kaya akala natin makasalanan. Pero ano lang ito, nilinawin lang natin. Tama naman yung sagot natin. Dahil humble tayo eh. Tama, kailangan din, ang mapalad na nagpapakumbaba, ang nagpapakumbaba ay tinataas. Tama mo magpakumbaba, pero sa pagkakataon yun, sabihin ko bumali tayo ng pag-aakala. Okay? Tayo mga born again na. Oo, nagkakasala tayo, nagkakamali na lang tayo. Pero hindi na tayo patuloy na nagkakasala. Tama ba? Kasi kapag patuloy ka nagkakasala, nagiging alipin ka ng kasalanan at hindi ka kailanman maliligtas. Tayo mga born again ay ligtas na. Hindi na tayo makasalanan. Tandaan niyo yan. Yun yung bagay na dapat natin matutunan. Hindi na tayo makasalanan. Bali-bali lang kung gusto mo maging makasalanan, ikaw mamimili nun. At sabi ng Hebreo, pag nagbalik ka sa dati mong buhay makasalanan, wala nang dugong maihandog pa sa'yo. Tama ba? O ngayon, sino rito ang makasalanan? Taas ang kaway. Kinakainin na. Nay, huwag na, hindi na tayo makasalanan. Tinubos na tayo ng dugo ni Kristo. Amen? At panampalatayanan niyo yun. At pangako niya yun. Bakit siya si Yahweh? Ano yung Yahweh? Abang sinabi niya, kaya gagawin, magliliyang sa birhen. Tinupad niya yun. At ngayong Disyembre, pinagdiriwang natin kapanganakan ni Kristo. Bagamat hindi yun yung totoong date. Pero hindi naman masama yun. Sa iba, pagan daw yun. Pero sabi ng Bible, ang nakakalam ng mabuti, na hindi ginagawa yung pagkakasala, mabuti ang i-celebrate ang may isilang ng Kristo. Wala na tayong pakialam kung anong date yun. Tama ba? Kaya hindi magiging pagan yun. Okay? Kaya tayo, nagdidiwang lang tayo na ipamalakas sa Kristo. Amen? Hanggang doon lang tayo. Pero in December 25, di tayo naniniwala dyan na yan yung pecha, eksakto pinaka si Kristo. Tama? Mahalaga sa atin, may pinanganak na Kristo, may Jesus na ipinanganak. Okay, para iligtas tayo. Kaya ang Diyos, all-knowing, ang Diyos, tagapagligtas, ang Diyos, si Yahweh, kapag sinabi, tiyak ay gagawin. Pangako niya yun, na ililigtas niya tayo, at niligtas niya tayo sa kasalanan. It is finished. Naganap na. Ngayon, paano ko nasabi? Pastor, paano niyo nasabi na wala na tayong kasalanan? Sa inyo kayo tanong, sino nagbabasa ng Bible? Sino nag-aral ng Bible? Taas kamay. Sa paano paraan? Sa dugo, tama. Paano nga? Nangyari yun? Sa buhay ni John the Baptist. Tama ba? Naalala niyo yung nilahingan siya ni John the Baptist? Yung binautismuhan siya? Naipasa na din yung kasalanan natin. Amen? At nung siya nilubog sa tubig, nilibing na yung kasalanan natin doon. At nung inahon siya, nahugasan na yung kasalanan natin. Nabuhay siyang muli. At nung namatay siya sa cross, pinagtibay niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya 1 Corinthians chapter 11, ito, ang aking dugo na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala. Kaya tandaan nyo, lagi natin alalahanin na tayo hindi na makasalanan. Amen? Bagaman tayo nagkukulang, kaya nga, namumuhay tayo pa rin sa kabiguan kapag gano'n. Kaya tandaan natin na ang Diyos natin ay dapat positibo ang ating pananampalataya. Okay? Hindi tayo pwedeng hindi magkamali. Kagaya nga sabi ni Pastor Eddie, nananakdown tayo minsan. Pero hindi tayo nananakaw. Bakit? Pinagtagumpay na tayo ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yan. Okay. Ngayon, alam na natin. Sino rito yung makasalanan pa? Taas kamay. Ako, nag-taas din kami ng kamay doon sa school. Na-block din kami. Oo nga wala. Nung na-realize namin, oo nga wala. Sorry po. Sorry Lord. Sorry Lord. Wala kaming palataya sa'yo. Amen. Kaya ang dami namin natutunan. Sinishare ko lang ngayon. Yung good news, yung gospel yan. Yung gospel of the kingdom of heaven. Okay? Kaya huwag na tayo mabuhay sa lungkot. Tama? Huwag na tayo mabuhay sa kawalan.
kawalan yung ating mangyayari sa atin yan. Hindi natin magagawa yung tungkulin natin kasi nag-discourage tayo sa sarili natin kasi makasalanan ako eh. Nahihiya ako eh. Hindi! Tayo mga lahing pinili, kagaya nga ng sabi ni Pedro, grupo na mahalikang pari. Amen? Binili na tayo ng ating Panginoong Jesus sa Kanya hindi masukat na kayamanan. At ang kayamanan na yun ay Kanyang dugo na banal, na nabayubay, bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan natin yan. Huwag na natin gawin kahinaan yung ating mga kamalian. Kamalian yan, hindi yan kasalanan. Okay? Pagkakamali. Kasi nakakamali ka ng desisyon mo. Ngayon dapat mong gawin, palangsin mo yung spiritual mo. Natin, ang ating spiritual. Bible reading, pray, fasting, ano pa? Pakinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Okay? Lagi tayo makinig ng salita ng Diyos para lalo tumibay ang ating pananampalataya. At magtanong din tayo sa nakakaalam kapag may hindi tayo naunawaan. Mag-pray tayo ang pinakasusi dyan para hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. At syempre, humbleness sa salita ng Diyos. Okay? Handa natin yan, ha? Kaya Matthew 1:18 to 25, ang Diyos ay una, ano? All-knowing God. Pangalawa, ang Diyos ay tagapagligtas. Pangatlo, ang Diyos ay si Yahweh. Kapag sinabi tiyak ay gagawin. At pang-apat, ang Diyos ay si Jesus. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan Jesucristo. At sabi ng Pilipos chapter 2, lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing si Jesucristo o si Kristo ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pagiging ng Diyos. Pero kayo tanong sa ating tinalakay, Pastor, ano ba yung ba't gano'n? Yung sinabi nyo na tayo wala ay ano. Meron ba kayong tanong sa gano'n? Gusto nyo pong malaman kay iba? Kasi tayo oras eh. Oh. Pero pwede pa naman. May magtatanong ba? Ako. Okay, sige, kaya. Ano tanong niyo? Kahit kunti, kakamali. Tama po. Kahit kunti, kasalanan. Nagkakamali tayo sa buhay natin ngayon. Pero hindi na tayo makasalanan. Kasi bakit? Born again na po kayo. Oh, John 3:3. Ayan ha. John 3:3. Kapag sinabi yung born again ka, ito ka na. John chapter 3 verse 3. Ayan. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ayan. Kapag hindi ka naging born again, hindi ka maliligtas. Ngayon ang tanong dyan, meron bang pwedeng pumasok sa langit na makasalanan? Wala. Ngayon, kung tingin mo sa sarili mo makasalanan, paano ka ngayon papasok sa langit? Sibig sabihin, hindi ka pa born again. Ang born again, ipanganak na muli. Isinilang kang bago. Walang bahid na dugong makasalanan. Si Jesus Christ, walang kasalanan, dugong banal. Tayo dati makasalanan nung wala pa sa buhay natin si Kristo. Okay? Pero nung tayo nagkaisip at tinanggap natin siya bilang ulo natin, tayo naging parte ng katawan niya, nag-confess tayo every time confess yung ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos at tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, naniwala tayo. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Sa English, does whoever believes on Him, maniwala, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ka naniniwala ka sa buhay mo hanggang ngayon, ikaw ay makasalanan, hindi ka makakapunta ng langit. Kasi walang maruming mapupunta sa langit. Mga banal yung nandoon at hindi pwede ang marumi doon, sabi ng Revelation. Walang marumi sa langit. Kaya kapag ka dinideklara mo pa rin sa sarili mo, ikaw ay makasalanan, kailan di ka makaka-enter sa langit. Kasi hindi ka pa pinanganganak na muli. Yung baby ba, sa tingin nyo may pagkakasala siya? O, di ba? Sa isip, malinis ang isip at puso niya, bagamat sa dugo. Pero tinatanggap siya ng Diyos. Kasi yung isip niya, tayo kasi narurumihan na tayo dahil sa isip natin.
at puso natin, lalo na kapag noon kapag in-action mo. Tayo ngayon sa isip wala, nagkasala na tayo. Yun yung nagiging dumi. Pero nagko-confess tayo sa Panginoon, kaya nahuhugasan yan. Ngayon ang bilang tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus. Pero dati, kahit anong confess mo, yung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, hindi ka pa nalilinis. Kasi hindi mo tinatanggap sa buhay mo si Jesus Christ bilang hari talaga eh. Panginoon ng buhay, wala pa yung Holy Spirit sa'yo. Okay? Pero ngayon born again ka na, pinadala na yung Holy Spirit sa'yo. Ang Holy Spirit kasi hindi yan titira sa puso na marumi. Kaya kung ikaw ay makasalanan, wala sa'yo Holy Spirit. Hindi ka maliligtas kasi yung Holy Spirit yung tatak ng kaligtasan. Natandaan natin yan. Kaya kung tingin mo sa sarili mo, ikaw ay born again na, hindi na makasalanan tingin mo sa sarili mo. Yan. Ikaw na ngayon ay nilinis na ng dugo na banal ni Kristo na tinanggap mo sa buhay mo. Pero, natural, hindi ka pwedeng hindi magkamali. Kasi sabi ng Pedro, kung gusto mong hindi magkamali, mamatay ka na lang, punta ka na sa langit. Dito sa mundo, hindi ka pwedeng hindi magkamali. Nagkakamali ka, pero humihingi ka ng kapatawaran sa Diyos. At huwag ka magalala, intindihan ka ng Diyos. Kaya lang, kagaya na sabi natin, ang Diyos ay all-knowing, omniscient. Yung binabalak ni Joseph, tatangkain ko to, iiwanan ko na si Mary kasi buntis eh. Hindi naman ako tatay nun eh. Tama ba? Kanina Matthew chapter 1, parang ng Mary na to, tagal na namin, buntis pala, meron palang karelasyon ay iniisip ni Joseph eh. Takasan ko na lang siya. Tama? Alam din ang Diyos yun sa buhay mo. Ay mamaya, wala akong kasalanan. Ayun, magkakataong isinawali ko mamaya. Alam ba? Alam ng Diyos yung kapatid, hindi ka pwede magtago sa Diyos. At sabi ng verse dyan, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Kaya kung ikaw pa ulit-ulit ka nagkakasala at alam mo kasalanan yun, examine mo yung sarili mo, baka hindi ka pa talaga nagsuko ng buhay kay Jesus Christ. Kasi yung mga nagsuko ng buhay kay Jesus Christ, pag nagkasala, ay, Lord, sorry po, nagkasala ako. Pasensya na po, ganon. Pero yung natutuwa ka ba, kagulang ako kanina, dapat bayad sa jeep ah. Tama? Nakisama yung driver. Nakatipid ako ng pumasahe. Baka hindi ba kilala si Jesus? Kasi dapat ang mga, Lord, sorry po, wala po akong pamasahe sa jeep. Kuya, baka pwedeng kuya, kahit na sa gitna lang ako ng bago dumating ng monumento kasi po wala po talaga akong pamasahe. Tama? Magtatapat ka nun. Lalakarin ko na lang po kahit tawid nyo lang ako sa gitna. Sa gitna na lang po. Pasensya na po talaga. Ganon, dapat tayo. Alam mo ba? Pero yung tinatangka mo na at natutuwa ka pa, baka hindi mo pa talaga kilala o tinanggap si Jesus kasi wala pa nagkukonflict sa'yo. Wala pang Holy Spirit. Kaya lang tanong, sa ating bang lahat pagka naisip natin yung kasalanan, hindi ba tayo kinakabahan? Kinakabahan. At dapat magtagumpay yung udyok ng banal na Espiritu sa atin. Kasi ang mga tunay na tupa ng Diyos, sabi ng John 10, nakikinig sa pastol. Amen? Kaya pagka, makinig tayo sa ating Panginoong Hesus. Okay? Hindi pwedeng hindi tayo magkamali, pero natatanggap natin ang ating pagkakamali at isinusuko natin sa Diyos at iniiling sa Kanya na tayo ay tulungan niya sa ating buhay. At ang Diyos naman, Diyos ng restoration, ng pag-aayos, tandaan natin. Ayusin niya ang ating mga buhay na wasak. Tandaan natin yan. Amen? May tanong pa ba, Nay? Meron pa ba? Nasagot mo yung tanong. Baka magulo. Magulo ba? Magulo? Hindi, yan. Tatandaan nyo. Pag sinabi mong born again, ipinanap ka na ng muli. Para kang bagong silang. Walang dungis. Walang pagkakasala. Di ba yung mga baby, hubad, walang naiisip, walang malisya. Kaya nga nilalarawan yung bata eh. Yung bata, malinis ang kalooban niyan eh. Lalo na yung mga sinilang. Wala pang kamuang-muang yan eh. Ganun dapat tayo sa Diyos. Walang kamuang-muang. Lalo na pagdating sa kasalanan, sabi ng Bible. Amen? Kaya yung mga tungkulin natin, doon, isa pa yung pala, yung paalala, yung tungkulin natin sa Diyos, alam ng Diyos yan. Kaya dapat natin paglabanan yung lahat ng bagay sa ating buhay. At tayo ang nakakaalam kung totoo ang ating pagtanggap sa Diyos talaga. Kung talagang tunay na tinanggap na natin ang sa buhay natin. Kung hindi pa, ikaw din na nakakaalam nun at pwede mong isuko yung buhay mo sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 5, sige brother, Romans chapter 5.
Verse 1. Kasi ako hindi ko pwedeng sabihin, kahit nakikita ko yung mga gawa ng bawat isa, hindi ko pwedeng sabihin, ito hindi pa to Christian. Ay, hindi pa to born again. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niya sa buhay mo. Okay? Kasi tayo, kapag naging Christian, hindi, may tapauho ka na. Wala ka nang pakialam dapat sa mga nakikita mo. Ang mahalaga sa iyo yung relasyon mo sa Diyos at yung tungkulin na ginagawa mo sa Diyos. Dapat bawat isa sa atin ganun. Kaya hindi mo na tinitignan yung mga negatibo dapat, kundi yung mga positibo. Kaya ang dami nating mali na nagagawa na dapat isuko sa Diyos. Okay? Sabi doon, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. O sino may pananampalataya rito sa Diyos? Kay Jesus. Na siya'y namatay at muling binuhay. Lahat tayo. Aminado kayo. At sabi ron, napawalang sala ka na. Wala ka ng kasalanan. Tama ba? Sa pananampalataya mo, wala ka ng kasalanan. Sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi yan sa gawa mo. Wala kasing matuwid. Wala kahit isa. Hindi ka sa gawa. Dahil naniwala kay Jesus na siya'y namatay sa krus at yung kasalanan mo ay pinako niya na sa krus, wala ka na rin kasalanan dahil nanampalataya ka. John 3:16, who believes, yung salitang believes, pananampalataya. Asa na? Kaya ibinigay niya ang, hindi, doon na sa Roma 5, pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya meron pa ng direktang relasyon sa Diyos. Okay? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nakakatawag na tayo ng Ama sa Diyos at dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nagpe-pray ka na. Hihingi ka na ng tawad sa Diyos sa mga pagkakamali mong nagagawa. Lord, salamat po sa pagliligtas mo sa akin. Sorry po sa aking pagkakamali. Nakapag-desisyon ako ng mali sa aking nagawa. Napapatawad na tayo ng Ama. Kasi may relasyon na kayo eh. Yung tatay mo, kapag nagkamali ka, hindi ka ba pinatatawad ng tatay mo? Di ba pinatatawad tayo? Pinapalo ka, pero pinatatawad ka. Binibigyan ka pa nga ng reward kapag mabait ka eh. Ganun ng Diyos. Ganun din ang Diyos. Higit pa ron. Amen? Nawa, nasagot yung tanong ni Nanay Nina. Meron ba bang tanong? Wala nang oras. Sige, next week na lang. Pero ano na natin, yung Christmas celebration na natin sa linggo. Amen? Yan ang plano natin. Okay. Okay. Ang Diyos ay si Yahweh. Tandaan natin yan. Kapag sinabi, tiyak ang gagawin. Tayo lang kapag sinabi, tiyak patay tayo dyan. Okay. Yan, hintay tayo sa Panginoon. Okay? Nawa, kung may talong tayo, nasusunod na linggo natin itanong. Okay? At sagutin natin sa awat habang ng Diyos. Palampakan natin ang Diyos at tayo mag-pray na. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan. Purihin ka, patuloy ka sa aming manguna at patuloy mong buksan, Panginoon, ang aming espiritual na paningin, puso, Panginoon, pandinig, Panginoon, sa iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, lubusan, Panginoon, na aming magawa ang aming mga tungkulin sa iyo hanggang nagiging tayo sa muli mong pagbabalik na malapit ng maganap. Purihin ka, Panginoon, lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat sa iyo sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Susad at Kapagligtas. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa kanyang lahat ng parangal at papuri.